Let us open our Bible on Ecclesiastes chapter 8 verse 12. Praise the Lord. Though a sinner do evil 100 times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before Him. Ayan. Umaasa pa ang Diyos na meron pang pagkakataon ang mundong ito na makasalanan. Meron pa siyang nasisilip na solusyon. Meron pa siyang nakikita na matatawag po nating remedy. Subalit, pag ito ay hindi po natin binigyan ng pansin o tuon, o pag hindi pa natin ito binigyan kahit pa man ng importansya, ay mismo ang Diyos mismo ay nagawa na niya ang lahat para po tayo bigyan ng remedy kahit pa man sa ating ikakapahamak na nakikita ng Diyos. Kaya sinabi dito, though a sinner do evil 100 times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which before Him. Fear before Him. So wala nang ibang remedy kahit naman sa buhay ng tao na sadyang makasalanan, sadyang baluktot, sadyang marumi. All have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous, no, not one. Kaya nga sabi ng Diyos, when I look from heaven and look down on the earth to see if there are anyone or if there is anyone that seeking God, there was none, wala. So, nakita ito ng ating Panginoong Diyos. Ginawa niya ito ng solusyon, no? Ginawa niya ito ng remedy na wala nang ibang ikabubuti sa tao na matakot sa Diyos. Magkakaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Magkakaroon ka ng good relationship with God. Alam mo yung mga anak na may takot at respeto sa mga magulang, they have a very good relationship with their parents. Yung mga trabahante na may takot sa kanilang manager, sa kanilang amo, they have a very good relationship with their bosses, yung kanilang mga superior. So, ganun din, para ma-establish yung ating good relationship with our God, with our Creator. Kailangan tayong matakot sa Kanya. Godly fear kung tawagin. Kaya laging pinapalalahanan ng Diyos ang mundo na kahit ang tao, hahaba pa ang buhay niya, gagawa siya ng kasamaan. Walang ikabubuti sa Kanya. Walang remedy sa buhay niya na magiging solusyon ng kanyang ikakapahamak, kundi matakot siya sa Diyos. Basahin natin paano dinescribe ng Diyos pag ang tao talagang ayaw matakot sa Diyos. Basahin natin. Ecclesiastes 8:13. Praise the Lord. But it shall not be well with the wicked, neither shall he prolong his days, which are as a shadow, because he feareth not before God. Ayan. Hindi ikabubuti sa masama kahit paman pahabain niya ang kanyang mga araw. Subalit ito pa rin ay mahuhulog katulad lamang sa isang anino. Alam mo yung anino? Hindi anino ng non-living things. Hindi anino ng ano. Anino natin. Anino natin. Kung gaano tayo ka-movable, ganun din ang anino natin movable. Pag sinabing movable, not permanent. It is so temporary. It is so quick. Napakabilis ang shadow kung tawagin.
because he feareth not before God. Hindi mabuti sa tao na kahit haba pa ang buhay niya, ito lang ay tinutulad sa isang anino lamang na napakabilis mawala ang buhay niya sa mundong ito. Napakaraming tao nang yumaman, napakarami ng taong naging sikat, napakarami ng taong magagaling kilala sa mundong ito. But where are they now? They are already gone. Wala na. Parang anino lang. It's not lasting, it's not permanent. Kaya wala nang ibang nakita ang Diyos na ikabubuti natin lahat, kundi matakot sa Diyos. At wala din siyang ibang nakikita na ikasisira natin, ikakapahamak natin kung wala tayong takot sa Diyos. Wala na. Yun ay ikasisira natin pag hindi tayo matakot sa Diyos. Pag wala tayong pananampalataya sa Diyos, pag wala tayong pagsunod sa kanyang mga tuntunin, pag wala tayong matatawag na good relationship with Him, wala siyang nakikitang ikabubuti. Alam niyo ba bakit ang mga masasama sa sanglibutang ito ay tuloy-tuloy ang paggawa ng kasamaan? Kasi minsan, dahil sa kabaitan ng Diyos, dahil sa patience ng Diyos, long-suffering ng Diyos, dahil sa kanyang goodness and mercy and grace, hindi niya kagad hahatulan ang mga tao. Kaso ang mga tao, they abuse it. They thought na ang Diyos, unang-una, patay. Ikalawa, never exists. So, yung kasamaan na ginagawa ng mga tao sa mundong ito, matatawag nating garapal. Ano yung garapal? Talagang wala ng limit. Wala ng matatawag nating control. Sobra. Basahin natin bakit. Ecclesiastes 8:11. The Lord, because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Yan. Dahil hindi kaagad-agad ang paghahatol laban sa mga masasamang, mga manggagawa ng mga masasama. Hindi kagad ito in-execute ng ating Panginoong Diyos. For what reason? Sinabi diyan, God is not willing that any shall perish, but all must come to repentance. Yung sinasabi ng mga tao, sabi ng Diyos, babalik na siya. Sabi ng Panginoon, babalik na siya. Sabi ng Panginoon, babalik na siya. Ganun pa man din ang mundo. Nandyan pa rin yung araw, nandyan pa rin yung mga tao. Sinabi diyan, God is not slack concerning His promise. Hindi yan magpakailan pa man mag-fail ang kanyang pangako. But God is waiting. God is giving a time, a chance for the people to repent, to turn away from their wicked ways bago sila mamatay. Kaya sinabi dito na kahit hahaba pa ang buhay ng tao, gagawa siya ng gagawa ng gusto niyang gagawin na kalikuan, kasamaan to satisfy his flesh in this world. Wala ring saysay. Bakit? Para lang siyang isang anino. Para lang siyang isang hamog. Para lang siyang isang bulaklak na malalanta, hindi tatagal sa sanglibutang ito. All that cometh is vanity. Though men live many years and rejoice in them all, yet let him remember the days of darkness shall be many. Bakit? We shall be accounted. Each of us will be accounted in the judgment day. So, therefore, sa buhay natin, kung gusto mong safe and secured, ngayon pa lang, panahon pa ng grasya,
Ngayon palang panahon pa ng awa ng ating Panginoong Diyos. Ngayon na. Tumalikod ka na sa kasalanan mo, sa kasamaan mo. Lumapit ka na sa ating Panginoong Hesukristo and establish good relationship with Him through the fear of God. Ngayon na. Kasi pag naglaps yung time na yan, at nadatnan ka ng kamatayan, hindi mo nagawa. Nadatnan ka ng second coming ni Lord Jesus at hindi ka nakasama sa caught up into the sky, yung rapture kung tawagin. Pag hindi yan nangyari sa buhay mo, nako, sabihin ko po sa inyo, walang saysay ang lahat na iyong in-enjoy sa sanglibutang ito. Wala. Useless ang lahat. The days of darkness sa buhay mo shall be many, and they are countless, and all that cometh is vanity. Walang saysay ang lahat. Kaya yan ang hirap sa buhay ng tao. Pag ang tao nandyan sa magandang pangangatawan, walang problema, hindi makaalala ng Diyos. Di ba, may kasabihan, pag ang tao may mga problema, may mga sakit, sabihin nila, Diyos ko, Diyos ko. Lumalapit sa Diyos, humihingi ng saklulo, naging prayerful, naging tagapagpakinig ng salita ng ating Panginoong Diyos dahil nasa problema, nasa difficulties, nasa afflictions. Pag nandyan na sa karangyaan, nandyan na sa solusyon sa problema, nandyan na kahit paman sa pamumuhay na nilutas na ng Diyos ang problema, nakakalimot na sa Diyos. Wala na. Hindi na magkinig sa mga sinasabi ng salita ng Diyos, huwag gawin ito, huwag gawin ito. Ginagawa. Kaya yan ang weakness ng buhay ng tao at huwag natin yang gawin. Never natin yang gawin. Maging ano yan sa buhay natin, trap. Maging ano yan sa buhay natin, yung tinatawag na ihahatid tayo niyan sa ikakapahamak ng buhay at ng kaluluwa natin pag hindi natin gigrab yung opportunity sa grasya ng Diyos, sa awa ng Diyos. Habang may awa pa ang Diyos, habang may grasya pa ang Diyos. Kaya nga, paano dinescribe ni Paul yung grasya ng Diyos? Paul was a cheap sinner. Kinonsider niya ang buhay niya as a cheap sinner. Ibig sabihin yan, number one siyang makasalanan. Pero anong ginawa niya? Yung grasya ng Diyos na dumating sa buhay niya when he was in the way to Damascus to persecute the Christians. Tinawag siya ng Diyos, pinalo siya ng Diyos, hinulog siya ng Diyos sa kabayo, binulag siya ng Diyos. Narinig niya ang tinig ng buhay ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Nagbigay ang Diyos sa kanya ng direksyon, what he should do, what he must do. Na-realize niya. Kaya sabi niya, what I gained, I count them but lost, that I may win Christ. Kumbaga pa, yung bang nag-grab niya yung grasya ng Diyos na dumating sa kanyang buhay, which is the chance for you to repent, chance for you to turn away from your wicked ways, chance for you to stop doing iniquity in the eyes of God, and chance for you to do His will, chance for you to do what is good and acceptable in the eyes of God. Kaya ang ginawa ni Paul, wala, hindi niya pinakawalan. At hinarap niya ang lahat ng pagsubok at tukso sa buhay niya with all the faithfulness to Jesus Christ. Kaya nga sinabi niya, I fought a good fight of faith. I lay hold eternal life. And there is a crown laid for me. And not only unto me, but to those who love His appearing. Kaya, yung grasya ng Diyos, Paul said, do not receive the grace of God in vain. Ang tanong, lahat ba ng tao nakareceive ng grasya ng Diyos? Yes, lahat ng
tao hindi kaagad hinatulan kahit nasa kasalanan, nasa kalikuan, nakasamaan. That is the grace of God. Lahat ng tao binigyan ng pagkakataon to repent, to turn away from their wicked ways. Lahat nakatanggap niyan. But lahat ba ng tao who received this grace, who received this truth by the gospel of our Lord Jesus Christ, they did receive it not in vain? Lahat ba tinanggap nila na ni pag-iingat? Yan ang malaking tanong. Kaso ngayon ang mensahe, marami pa ring mga tao abusado. Because the judgment of God is not executed speedily, therefore the heart of man is set to do evil. Masyado silang kumpiyansa. Masyado silang lax sa kanilang spirituality. Kaya, yan ang mahirap. Alam mo, isa dito na example na binigyan na ng pagkakataon ng Diyos, binigyan na ng pagkakataon ang Diyos para gawin niya yung revelation ng Diyos sa kanya, para sundin niya yung revelation ng Diyos sa kanya. Magsisi lang sandali. Pagkatapos, pag nandyan na naman sa kapayapaan, nandyan na naman sa kabutihan na kalagayan, hindi na naman gagawa sa kanyang na-receive na message na ipinapagawa ng Diyos sa kanya. You know who is this? King or the Pharaoh of Egypt. Basahin natin yan. Exodus 8:15. Praise the Lord. But when Pharaoh saw that there was respite, he hardened his heart and hearkened not unto them as the Lord had said. Tingnan mo yan. Unang plague, nangako. Pagmula ng plague, hindi na naman, i-withhold na naman sila. Hindi gagawin yung utos ng Diyos na narinig niya to let the people go. Second plague, magsisi na naman. Maya-maya, pag-solve na yung plague na yan, bago na naman. Ayaw na naman niya. Umabot pa ng 10 plagues. Umabot pa ng kamatayan ng kanilang firstborn. Nung pinalaya na, nagpatigasan na naman sa puso niya. Hinabol na naman niya ang people of Israel. Anong result sa kanyang pagmamatigasan? Hindi to build His kingdom, but to destroy it. Kaya ganun sa buhay natin. Don't ever destroy your relationship with Him na nagbibigay sa atin ng chance, nagbibigay sa atin ng grasya, nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang hindi mapahamak, kundi maligtas po tayo. Alam mo yung glory ng mga taong ayaw magpakumbaba, ayaw makinig sa sinasabi ng Diyos na magsisi, tumalikod ka sa kasalan mo, yung ayaw talaga, nagmamatigasan talaga. Huwag nating hintayin na bigla na lang mamamatay yung ilaw natin. May mga ilaw dito sa ating bahay mismo na hindi na umiilaw kasi wala na eh. Expired na eh. Ganun ang buhay ng tao. Huwag mong hintayin na ma-expired ka muna bago ka magsisi. Wala na yung chance. Habang may ilaw ka pa. Habang may buhay ka pa. Gawin mo na ang pagsisi, pagtalikod sa kasalanan at pagsunod at paggawa na matakot ka sa Diyos. Yan ang pinaka-importante. Yan lang yung nakikita ng Diyos na remedy sa ating buhay. Basahin natin ang Job 18 verse 5. Praise the Lord. Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine. Darating talaga ang panahon. The light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine. Wala na. Alam mo yung spark plug.
Kasi pinag-usapan naman lang dito yung spark. Ang spark plug, ginagamit yan sa mga gasoline, petrol, engine. Kaya tinawag yang spark plug. Kasi pag start ng sasakyan, mag-connect yan doon sa battery, pupunta yan doon sa spark plug para mag-ignite. At dahil sa pag-ignite, pag mag-spark pa yung spark plug, magko-compose yan ng fire. Parang posporo. Yung posporo, hindi yan magsindi ang fire pag hindi mo yan ipa-spark. Para mag-spark siya, ikis-kiss mo siya sa rough. Psst, ganun. Pag-spark yan, fire. So ang tao, pag mawala na yung ilaw mo, hindi na yan mag-spark, patay ka. Hindi ka na ma-revive. Wala na eh. There is no more revival. Ayan. The light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine. Wala na. Expired na. Kaya, no more. Wala nang pagkakataon para ma-change mo yung status mo from death to life. Hindi na. Nandiyan ka na sa death, diyan ka na mamatay, wala na. Yung sinabi dyan, if the clouds be full of rain, and they shall empty themselves to the ground, where the tree falleth, there he shall be. So kung saan ka mapatayan ng light at yung spark, hindi na siya mag-spark para mabubuhay ka uli. Diyan ka na mahatulan. So yung judgment ng Diyos dahil hindi ka agad-agad in-execute sa buhay mo, dahil hinintay ka ng Diyos na magsisi, magtalikod sa kasalanan mo, nagkamali ka. Ginamit mo yung panahon, oras to set your heart to do evil. Wala yan. Hindi yan tama na pamamaraan. Kaya salamat tayo sa Diyos dahil pinulat niya tayo. At marami pa tayong mumulatin ng mga isip ng tao sa mundong ito. But what can we do if they themselves refuse to repent, refuse to turn away from their wicked ways? What can we do? What God can do? Wala. Sabihin na lang ng Diyos, I have no pleasure in the death of the wicked, because I have done already everything for you to spare, but you refuse. Therefore, you will face the consequence. I cannot withdraw my judgment, my justice, the so-called damnation or condemnation. Hindi na niya yan hindi na niya yan ma-withdraw. Ganun. Ang kalungkutan na lang ng Diyos ang kanyang nadadama. Kaya sa buhay natin, pasayahin naman natin yung Creator natin. Pasayahin naman natin yung Diyos natin. Dahil nagbigay siya ng grasya, nagbigay siya ng katotohanan para itong buhay natin na naiiwan, gamitin natin ito sa pagpakumbaba, sa pagsisisi, sa pagtalikod sa kasalanan. And after that, yung buhay natin na naiiwan dito, gawin natin ang kinasiyahan ng Diyos. What are those pleasing in the eyes of God? To do the will of God, to live sinless, to live blameless, to live in holiness, in righteousness, all the days of our lives. Yun. Pasayahin natin ang Diyos. Kaya, tingnan natin ang maging end ng mga wicked na ayaw talagang matakot sa Diyos. Basahin natin. Matthew 13:49 and 50. Praise the Lord. So shall it be at the end of the world, the angels shall come forth and sever the wicked from among the just, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Yan. Ito, simple lang ito pagka-describe. But if it is already in the actual,
Narinig niyo yung mga testimonies ng mga tao? Nandyan sa YouTube yan. Alam mo, itong YouTube na ito, ang dami nating matutunan dyan. Hindi lang yung how to fix engine, hindi lang how to troubleshoot your car, hindi lang to make cabinet, hindi lang to make any necessary things na magamit natin sa bahay. Hindi lang. Kaya nga ang tawag dyan YouTube University because nandyan na lahat ang sinishare ang mga ikabubuti na instruction. Ibibidyo yan Meron pang sasabihin ang tao, ito ang gawin mo, step 1, step 2. Tingnan mo yung mga taong namatay at nabuhay. Dinala yung kaluluwa nila sa impyerno. Doon nila dinescribe what hell is really. Ano talaga yung impyerno na yan. Doon daw nakita ng mga tao na nandoon yung mga magulang niya, mga kaibigan niya, but they cannot recognize them anymore. Sabi daw ng angel, yan ang mama mo, yan ang papa mo, yan ang kapatid mo, yan ang kapitbahay mo. When he looked at them, he can no longer recognize them. You know why? Because of the face, no? In pain, in agony. Yung mukha, hindi na drawing. Hindi mo na ma-recognize. Basahin natin yan. John 5:29. Praise the Lord. And shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Hindi pala. Matthew, yung binasa kanina 13, andito yung description. And shall cast them into the furnace of fire, there shall be wailing and gnashing of teeth. Wailing, gnashing of teeth. Kita na kayo ng tao na, alam mo, merong balita dyan sa SPMC. Merong burn, dyan, yung treatment. Yung mga nasusunog na tao na nabubuhay pa, tinitreat doon. Pero ang sabi nila, namamatay daw yung mga tao dyan karamihan pag nasunog at nabuhay. Pero mamamatay din doon sa loob ng hospital. Namamatay sila sa pain. Grabing sakit. See? Paano yung kaluluwa ng tao? Na eternal forever. Hahanap ka ng kamatayan to stop your existence. Hindi na. Because soul is forever That is why this is the reason why na He made everything to spare us. He made everything to save us. He made everything. He made everything. He showed the way. He gave the grace. Lahat ng paraan ng Diyos, paano niya tayo maligtas, ginawa na niya lahat. Pero wala na siyang magawa pag hindi natin talaga binigyan ng pansin. If we put the grace of God under our feet, inapakan natin ang biyaya ng Diyos, we neglect to use it properly, we neglect to use it with all the appreciation and to give thanks to God. Hindi natin pinasalamatan ng Diyos. Hindi natin ginamit yung grasya, but we put under our feet. We trod yung grasya na yan. Anong sinabi dyan sa banal na salita ng Diyos? There will be a sorer punishment na ating mararanasan after the grace of God is being served to all people of the world. Kaya napaka-importante. Useless lang ang tao. Kahit ano pang ipili mong ipagmamayabang na accomplishment mo, pwede mong ipagmamayabang na kayamanan mo, pwede mong ipagmamayabang na pleasure na iyong sinasamantala sa mundong ito. Useless lahat yan. Basahin natin yan. Psalms 39 verse 5. Praise the Lord. Behold, thou hast made my days as an handbreadth, and mine age is as nothing before thee. Verily,
Every man at his best state is altogether vanity. Ayan. Tingnan nyo. Ginawa ninyo ang aming mga araw sa dangkal. Isang dangkal lang, handbreadth. Hindi isa't kalahati, hindi dalawa, tatlo. Isang dangkal lang. Yung length ng ating buhay. And my age is as nothing before thee. Even though you can reach 501,000 years, that is as nothing. Verily, every man at his best state is altogether vanity. Kahit pa ano pang ma-acquire mo na number of your income, yung bang digit ng income mo, digit ng bank account mo, kahit ilang digits pa yan, sabihin mo pa yan na 9 digits. Alam mo yung 9 digits? 3 digits, 1,000. 6 digits, million. 9 digits, that is billion. Kahit pa makarating ka dyan. Sabihin natin, trillion na lang. Sinabi dito, all together is vanity. Nalaala niyo yung Rustans? Punta kayo ng Makati. Nakita mo yung Rustans. Yan yung sikat na shopping mall during Marcos time, yung Imelda time, yung sila pa yung nasa trono. Yung Rustans, wala pang SM kasi noon. Sila yung pinaka-class, sila yung pinaka-sosyal na tindahan sa ating bansa. Anong balita sa US? Yung ear ng Rustans Supermart or Superstore namatay. At the age of 42. Siya yung CEO. Buhay pa naman yung mga magulang niya. So anytime mawala yung mga magulang niya, siya na yung may-ari. Namatay. Ganun lang buhay dito sa mundo. Kahit pa ikaw pa ang may-ari ng SM, Henry C. Wala na rin. Buti lang kung ligtas. Ay kung wala. Kahit ano pang ipagmamayabang natin sa mundong ito, mahuhulog pa rin yan lahat. Altogether vanity. Every man at his best state. Sabihin mo pa may mansion ka, sabihin mo pa may mga sport cars ka, sabihin mo pa may mga classic na mga sasakyan ka. Alam mo yan si Bolkiah? Tinagurian niyang one of the richest man in the world. Thousands of collection of sport cars. Thousands of collection of luxury cars. Grabe yan. Pero pag huminto na yung ilaw niyan, hindi na yan mag-ignite. Kahit isang gulong man lang, wala siyang madala. Vanity nga eh. Samantalang pag nagsisi ang tao at tumalikod sa kasalanan, God will bless you with all the satisfaction and contentment sa buhay mo sa sanglibutang ito. Plus, dahil sa maikli lang na duration ng existence natin sa mundo, plus, meron siyang hinanda sa atin eternal glory, eternal riches, eternal kingdom of God, eternal life. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya magsisi ang tao, magtalikod sa kasalanan to enter into the eternal glory of God. Pag hindi natin yan inaksyonan, pag hindi natin yan pinansin, God Himself has nothing to do. Wala na siyang magawa. Kaya, hindi natin alam kung buhay pa ba tayo bukas. Sabihin ko po sa inyo. Basahin natin yan. James 4:14. Praise the Lord. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Yan. Hindi natin alam ano ang magiging bukas. Ano yung magiging buhay natin. Katulad lang yan sa isang usok na nagpapakita sa napaka-ikling
pagkakataon, minuto, hindi naman oras yan minuto lang yan then wala na, vanish it away. Wala na. Yan, dyan tayo hinihintulad. Samantalang kung ang grasya ng Diyos, tinanggap natin na may pag-iingat, ginamit natin ang grasya ng Diyos sa pagpakumbaba, sa pagsisi, sa pagtalikod sa kasalanan, at sa pamumuhay na gusto ng Diyos na ipamumuhay natin through the example na ipinakita niya sa sanglibotang ito, being an overcomer and being sinless through Jesus Christ. Yan na yung daan. Yan na yung magiging kaligtasan natin forever and ever. Kaya, ganun. Wala nang solusyon ang tao, kundi matakot sa Diyos. Basahin natin pa. Ecclesiastes 3:14. Praise the Lord. I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it. And God doeth it, that men should fear before Him. Yan. Walang sinumang makaka-alter sa ginagawa ng Diyos. Walang makakalagay, walang makakatanggal. Ibig sabihin yan, kung sino yung ilagay niya sa kaharian niya, walang makakatanggal sa iyo. Kung sino yung itatanggalin niya sa kaharian ng Diyos, walang makaka-sponsor sa iyo na isali ka. So, ano ngayon ang solusyon? Para meron kang favor, para meron kang kaligtasan, matakot ka sa Diyos, i-establish mo yung good relationship mo sa Kanya. Receive the grace of God not in vain. Ingatan mo yan, kasi yung grasya ng Diyos na yan, that is the favor of God to assist you to be righteous. Kaya nga sabi ni Paul, I am what I am by the grace of God, and the grace of God that was bestowed upon me was not in vain. It is so effective. It is so accurate. If you receive the grace of God with all the carefulness, with all the love, with all the faith, with all the joy, in-appreciate mo kumbaga pa. Kaya, walang makakatanggal, walang makakalagay kung anong gagawin ng Diyos. Pero may advice siya. Wala nang ikabubuti sa atin lahat. Matakot tayo sa Diyos. Basa pa. Psalm 96 verse 9. Praise the Lord. O worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him all the earth. Yan. Sambahin mo ang Diyos sa anyo ng kabanalan. Do not come and go in the church, in the sanctuary with all filthiness, with all iniquities. You are just grieving the Holy Spirit. You are causing curse to yourself. Tingnan mo yung mag-partake tayo ng communion. If we partake it unworthily, we are not partaking blessing, but we are partaking curse. O kaya gusto ng Diyos, worship God in the beauty of holiness. Fear before Him. Lahat ng buong mundo, lahat ng mga tao, matakot tayo sa Diyos. Matakot kayo sa Diyos. Bakit? Wala na siyang nakitang remedy. Wala na siyang nakitang solusyon na ang tao maligtas, kundi matakot ka sa Diyos. Kasi ang taong may takot sa Diyos, hindi talaga yan magpasaway. Hindi talaga yan liliko. Hindi talaga yan lilihis. Hindi talaga yan maggawa ng mga contrary sa mga pinapagawa ng Diyos sa katuwiran at kabanalan. Hindi talaga yan. Kaya yan yung sinabi ng Diyos, ito na yung solusyon na maligtas kayo. Kaya ginawa ko itong pinaka duty ninyo. Basa, last verse. Ecclesiastes 12:13. Praise the Lord. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yan.
Kung yan ay ating whole duty, yan din yung whole duty ng mga angels of God in heaven. Tingnan mo, hindi nag-keep ng duty nila si Lucifer and yung sumama na convince niya na mag-rebelde against God, the 1/3 of angels up in heaven. Hindi nila gi-keep yung duty nila at saka yung pagtakot nila sa Diyos, obedience sa Diyos. Wala. They were displaced in the presence of God and they are being bound to eternal darkness, eternal damnation, condemnation, eternal suffering, eternal fire. Imagine that. Nagbago yung kanilang anyo from eternal glory to eternal ugliness, eternal riches to eternal poverty. Kaya tayo, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Kasi nilalang tayo ng Diyos in His likeness. We are the super privileged creatures of God. Kaya huwag natin sayangin ang mga ito. Don't play a fool. Huwag kang magbiro-biro sa Diyos. God is sincere. God is serious. God is honest. God is accurate. That He really love you. That He really have mercy on you. Na naawa siya sa iyo sa buong mundo. Huwag mo yang i-despise. Kaya, salamat tayo sa Diyos. He always remind us. No? Lagi tayong nire-remind. Though a sinner do evil 100 times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before Him. There is no such other way. There is no such other remedy for all of us but to fear God. Matakot tayo sa Diyos para ma-establish yung ating obedience, ma-establish yung ating love, ma-establish yung ating faithfulness sa Kanya. Good relationship sa Kanya. That is the only option for us, for our betterment, na hindi tayo mapahamak. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.